Update ho tayo sa ibang mga usapin. Ang Kamara, sasalain daw ho ang form and substance ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa rin si Representative Terry Ridon na mabubunyag na ito hong kontrobersyal na Mary Grace Piatos at iba pang peke o mano'y peking benepisyaryo ng confidential funds. May live report dyan si Bombo Annali Soberano. Susuriin muna ng House Committee on Justice ang forma at nilalaman ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Gil Acosta. Ayon kay Acosta, kailangan dumaan sa masusing evaluation ang mga reklamo kabilang ang affidavit ng dating aide ng Vice President na si Ramil Madriaga na ginamit na basehan sa kaso. Ipinahayag naman ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Madriaga, na handang humarap ang kanyang kliyente sa Kamara, Senado o Ombudsman sakaling ipatawag ito sa pamamagitan ng subpina. Binigyang diin ni Palad, gumagawa na sila ng paraan para makuha ang 3 mobile phones ni Madriaga na naglalaman umano ng mahahalagang ebidensya. Sakaling mapasakamay na ang mga ito, handa rin silang isailalim ang mga ito sa forensic examination upang patunayan ang mga alegasyon ng irregularidad sa pondo at ugnayan ng ilang personalidad. Sa salaysay kasi ni Madriaga, idinawit niya ang pangalan ni na Michael Yang, ang dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ling Wei Xiong sa mga transaksyon at pag-deliver umano ng pera. Bagamat nalaman lamang umano nila sa mga balita na ginagamit ang affidavit ni Madriaga sa impeachment, tiniyak ng kampo nito na handa silang magpresenta ng mga electronic records sakaling umakyat ang kaso sa paglilitis. Pakinggan natin ang itong si Attorney Raymond Palad. Basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Sabi ko nga sa inyo, nung may file tong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala hong lumalapit na i-ready na or what. In fact, mula nung ma-file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap ni Ramil. Although, of course, nababalitaan niya yan sa TV, yung mga news reports, pero wala pa hong lumalapit kahit sino po. Kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi ng attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yun sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Umaasa naman si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na makapagbibigay linaw si Ramil Madriaga sa tunay na pagkakakilanlan ng mga pangalang gaya ng Mary Grace Piatos na umano'y tumanggap ng daan-daang milyong pisong confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Ridon, mahalaga ang posibleng testimonya ni Madriaga upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga pangalang nakapaloob sa humigit kumulang 612 million na confidential funds na nauna ng question ng mga mambabatas. Sinabi pa ni Redon, bilang insider umano sa paghawak ng confidential funds, maaring maipaliwanag ni Madriaga kung paano napasama sa mga liquidation document ng OBP at DepEd ang mga questionableng pangalan na isinumite sa Commission on Audit. Binigyang diin ni Redon na kung mapapatunayang peke ang mga pangalan, dapat managot ang mga responsable sa paglikha, pag-aproba at pag-liquidate ng mga ito. Ngayong araw, magpupulong ang Justice Committee upang i-finalize na ang kanilang committee report kaugnay naman sa pagbasura ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.